Good day mga ka-idol! Bago natin umpisa ng ating kwentuhan, update muna tayo sa laban sa Friday, ang double header na kung saan maglalaban nga sa first game ang SMB kontra sa Rain or Shine Elasto Painters. Sa labang ito sa quarterfinal matchup ng Rain or Shine at ng SMB, mayroong twice to beat advantage ang SMB para pangunahan ang nasabing serye at hindi papayag si Coach Yeng Yao na basta-basta na lang sila ma-eliminate nang hindi lumalaban. Samantala sa second game naman, ang Barangay Ginebra San Miguel at ang Northport Batang Pier na kung saan meron ding twice to beat advantage ang Barangay Ginebra San Miguel. Sa huling laban nila ng Northport Batang Pier, nanalo ang Barangay Ginebra pero hindi magkakumpiyansa si Coach Tim Con dahil mayroon daw i-activate ang Northport Batang Pier na dalawang big man para makatulong sa kanilang line-up, pero hindi pa ito opisyal na inaanunsyo ng Northport Batang Pier. Ito nga ay si Will Navarro at si Sab Lucero. Inaabangan ang dalawang nasabing player dahil isa sa mga ito ay isang athletic na big man na makakatulong sa line-up ng Northport Batang Pier na kung saan kulang na kulang nga sa big man rotation. Samantala, ayon nga kay Idol Snobado, ang superstar na si King James Yap ay malaki ang posibilidad na hanggang konferensya na lang or this conference na lang si King James Yap sa Rain or Shine Elasto Painters, pero hindi pa ito magre-retiro dahil gusto ni King James Yap na magbalik para sa Magnolia Pambansang Manok Timplados. Matatandaan, si James Yap ay nakuha noong 2004 sa first round second pick ng Magnolia Pambansang Manok Timplados na dating BMEG. Kaya naman dahil nga sa pagkakuha ng BMEG na ngayon Magnolia Pambansang Timplados ay ilang kampyonato ang nakuha ni James Yap sa ilalim ng BMEG at ng Sunmig Coffee sa kanilang prangkisa. Kaya bago ito magretiro ay gusto nitong maglaro para sa nasabing kupunan ng Magnolia at hopefully makakuha ng kampyonato. Pero hindi pa alam ni James Yap kung mapagbibigyan ba ang kanyang hiling ng Magnolia Management at ni Boss Al Francis Chua. At take note hindi lang ang Magnolia Pambansang Manok ang posibleng maging destinasyon ni James Yap. Malaki rin ang posibilidad na maglaro ito sa NLEX Road Warriors at Blackwater Bossing dahil ang dalawang nasabing team or kupunan ay interesadong makuha si James Yap, lalong-lalo na ang Blackwater Bossing dahil si James Yap lang naman ang isa sa pinakasikat na endorser na kailangan ng Blackwater Bossing para lumago ang kanilang marketing at lalong-lalo na ang kanilang produktong pabango. Kaya inaabangan kung anong kupunan nga ba mapupunta si King James Yap. Ano sa tingin nyo? Dapat na nga ba ito pagbigyan ng Magnolia Pambansang Manok Timplados na magretiro sa kanilang kupunan sa mga susunod na konferensya? Samantala, ang big man na si Carl Tamayo ay huling nakita sa Gilas, Pilipinas noong nakaraang taon. Pero noong FIBA World Cup ay hindi nga ito naglaro dahil sa commitment nito sa Japan sa kupunan ng Rakoyo Golden Kings. Marami ang nanghihinayang nang hindi pumasok ito sa nakaraan PBA draft dahil mas minabuti ni Carl Tamayo na maglaro sa Japan B-League sa kupunan ng Rakoyo Golden Kings. Isa sa mga rason dahil sa magandang sahuran at mga insentibo na makanyang makukuha at siyempre malaki rin ang tsansa niya na magkakaroon siya ng exposure sa international. Pero nagkamali ng desisyon si Carl Tamayo dahil 2 season siyang naglaro sa Golden Kings ay limited minutes lang ang inibigay sa kanya ng management at ng coaching staff ng Rakoyo Golden Kings, dahilan para
sa kanilang season break ay nagdesisyon siya na magpaalam na sa Rakoyo Golden Kings at mag-move on na. At ayon nga sa ating insider, malaki ang tsansa naghihintay ito ng international offer si Carl Tamayo. Pero kung hindi ito makakakuha ng magandang offer ay magbabalik Pilipinas ito at magpapadrap sa paparating na PBA draft ngayong taon. At ayon nga sa ating insider, malaki ang posibilidad na tatargetin agad ito ng SMB na kung saan badly needed ngayon ng SMB na magkaroon ng isang big man or new generation big man na kung saan ito nga ang nakikita nilang makakatulong sa kanila, ang new generation big man na si Carl Tamayo na kung saan merong height na 6'8", meron outside shooting, meron passing ability at the same time may low post ability. Kaya naman isa ito sa tinitingnan at tinitingalang mga big man ngayon ng mga kupunan sa PBA. Kaya naman ayon sa ating insider, malaki ang tsansa na kukunin ng SMB ang number 1 pick ng Terra Peranayip at kapalit ang mga bench players at kanilang mga future picks para mayroon silang tsansa na makuha ang serbisyo ni Carl Tamayo para sa kanilang future sa SMB. At marami ang nagsasabi kung sakaling makuha ito ng SMB, ito na ang future big man ng SMB dahil hindi nila alam na ilang taon na lang ang ilalagi ni Junmar Fajardo sa SMB at sa PBA. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay si Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Julius Roche, Kagawad Katsakino Dukusin ng Hagonoy Bulacan, John David Gulapa, Ronald Bersubidad. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko, Percival Monteron at your service. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.